Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Malapit na yung December 10. Si Roque, paano na yan? Bakit importante yung December 10? Si Roque, tinanggap mismo yan na sabi ng Dutch government, dapat by December 10, makapag-decide ang Dutch government kung bibigyan siya ng asylum o hindi. Kasi if by December 10, ayaw talaga ng Dutch government na bigyan siya ng asylum, dapat umalis na siya, pumunta na siya ng Austria para doon na mag-apply. Kung hindi naman, dapat bigyan na siya by December 10. Yan na yung deadline. Kaya nga, sinabihan si Roque ng Dutch government, pumunta ka na ng Vienna, Austria, doon ka na mag-apply ng asylum mo. Kasi ayaw ng Dutch government na i-process yung asylum niya doon sa Dutch. Parang sabihin na natin hindi siya rineject, pero ang totoo rineject, polite lang. Polite lang, di ba? Kumbaga, naging polite lang ang Dutch government na hindi kami ang magpa-process ng application mo kasi sa Dublin regulation, yung nagbigay ng visa mo, which is Austria, at yung unang mo ng entry, yun yung magpa-process ng asylum application under the Dublin regulation. Pero sabi ng Dutch government, hanggang December 10 yan. If by December 10, it's either bigyan ka na ng Dutch government ng asylum, i-grant na, or umalis ka na, doon ka na by December 10. Kaya malapit na ang deadline kay Roque. Ayaw kong pangunahan, no? Pero there's a deadline kasi. The deadline is December 10. If I'm still here in the Netherlands, then the Netherlands would have to process my asylum application, no? Pero ako naman, bukod dun sa I don't want to be ungrateful to Netherlands, gusto ko na rin talaga umusad yung proseso. Kasi bagamat meron akong protection against deportation, no? Ang katotohanan niyan, wala naman nangyayari dun sa aking asylum application. Hindi ginagalaw kasi nga, it should be Austria daw. So ako, payag na sana akong pumunta sa Austria para umusad na lang yung proseso kasi bagamat gusto ko matanggal na ang Marcos as president, hindi naman nangyayari, no, in the near future. So anyway, I trust in the process at malalaman natin kung sino talaga magpa-process very very soon. Yung sinasabi po ninyo na deadline ng December 10, deadline para madala po kayo sa Austria. So kanino pong responsibility yon sa government po ng Netherlands? Ganun po ba? It is the government of Netherlands, pero yun nga, no, na-discover ng government of Netherlands na walang airline na tatanggap sa akin. Dahil nga meron unfitness to fly. Pansamantala, nag-work yung kanyang, di ba, pinapasakay na sana siya sa KLM, yung Dutch airline. Binigyan na nga siya ng ticket. Sinagot na ng Dutch government yung ticket niya from Amsterdam to Vienna. Kaya lang, nung sasakay na siya, rinisent niya yung kanyang certification na unfit siya to fly, pinababa siya, pinagbigyan siya. Pero pansamantala lang yun. Ibig sabihin, nasa the Netherlands pa rin siya ngayon, pero hindi ibig sabihin niya na doon na talaga siya. Hindi. Ang desisyon kasi ng Dutch government, doon ka lumakad ng asylum mo sa Austria. At ang deadline niya para by December 10 dapat, makaalis na siya sa the Netherlands. Or else, mapipilitan ang the Netherlands na i-recognize na yung asylum niya. Ay, mukhang wala namang pagbabago sa ng the Netherlands. Ayaw talagang bigyan siya ng asylum. Yun ang malinaw dyan. Ang gusto talaga, parang naghuhugas kamay ang the Netherlands dyan ang Dutch. Sakit ng ulo ito, doon ka lang mag-apply sa Austria. Total, mayroon namang Dublin regulation. Ang nakalagay naman talaga, kung sino ang nagbigay ng visa mo, at kung saan ka unang pumasok, o di Austria yun, Vienna. O doon ka maglakad ng mo. Anyway, abangan natin. Mukhang mababalita na naman si Roque by December 10. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang, mababalita na si Roque na naman. Magiging laman na naman ito ng mga maiinit na balita by December 10.
ano siya ano na ito, pasikip ng pasikip ang mundo ni Roque. Kahit yung sinasabi niyang hindi siya inaresto, paano naman masasabing hindi siya inaresto? Pinuntahan siya doon sa tinutuluyan niyang apartment ba yon? Iniskortan siya ng pulis ng Dutch, papunta doon sa airport, sa Amsterdam. Pagdating doon, iniskortan siya ng airport police para pasakayin na sa eroplano. Kaya lang pagdating sa eroplano, pinakita niya yung kanyang certification ng doktor niya na unfit siya to fly. Pinagbigyan siya, pinababa siya. For the meantime, nandun pa siya ngayon sa the Netherlands. Pero hanggang na lang yan December 10. Kaya aabangan natin anong mangyayari kay Harry Roque bago ang December 10 or by December 10 kasi yan yung deadline. Malalagay na naman sa mga balita itong si Harry Roque. Malalagay na naman siya. Abangan natin. Malapit na yan. Malapit na. At saka makakancel na yung kanyang passport. Makakancel na yung kanyang passport. Malalagay na siya sa red notice. Pasikip ng pasikip ang mundo niya. Yung mga kapwa niya akusado, si Alice Guo, nakasuhan din ng qualified human trafficking, na-convict na. Linipat na nga ng correctional for women sa Mandaluyong. Nagsiserve na ng sentence niya. Pero yung kay Harry Roque kasi hindi tungkol kay Alice Guo yun. Kay Cassandra Leong. Doon yung pugo sa Purak. Si Cassandra Leong pinaghahanap na rin ngayon. Kaya si Roque, wanted na rin yan. Fugitive na siya. Lalo pat ngayon, mayroong linabas na paglilinaw ang Korte Suprema na ang fugitive from justice ay kasama doon yung mga tumakas sa prosecution. May warrant of arrest ka na, ayaw mong maaresto ka, tumakas ka. Fugitive from justice ka. Kapag fugitive from justice ka, hindi ka pwedeng magpa-file ng mga remedy sa court. Kasi parang ganito yan, nagtatago ka sa ibang bansa, tapos yung abogado mo nagpa-file ng mga remedies. Hindi naman pwede yun. Kung gusto mong ma-avail ang remedies, sumurrender ka muna. Kaya si Roque, wala na yan, hindi na magagawa niya yan yung mga remedies. Marami siyang paliwanag. Sabi niya, pwede kong gamitin ang ganitong remedy while nandito ako sa The Hague, sa the Netherlands, yung abogado ko magpa-file ng ganito. Wala na. Hindi na pwede. Bawal. Yan yung malinaw na bawal na sa recent na ruling ng Korte Suprema. Kaya hindi niya na magagamit yung judicial remedies. Sa totoo lang. So yan, abangan natin kung ano nang mangyayari kay Roque. Malapit na ang December 10. Okay? So mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.